Kahapon lang po nag-umpisa ang gun ban pero may mga nahuli ng lumalabag. Kabilang ang isang umunong opisyal ng gobyerno at isang lalaking nasangkot sa disgrasya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Wala pang 2 oras na umiiral ang COMELEC gun ban nang ma-recover ang 3 iba't ibang kalibre ng barir at mga bala sa isang pick-up sa Haro, Iloilo City kahapon. Ayon sa pulisya, rumisponde sila matapos mabangga ng pick-up ang mga stall ng bibingka. 2 ang sugatan. Hawak na ng pulisya ang driver na umamin umano na nakaidlip habang nagmamaneho. Hindi naman siya nagbigay ng pahayag kaugnay ng mga barir. Sa kabuuan, 31 ang naaresto sa mahigit 1,400 na checkpoint sa bansa. Ayon sa ulat ng National Election Monitoring Action Center na nakabase sa Camp Crame, 26 sa mga naaresto ay sibilyan, 3 ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 ang naka-off-duty na sundalo. Nakumpiska naman ang 80 armas. Hanggang June 12 ang election period gun ban. Paalala ng COMELEC, habang umiiral ito, ang pwede lang magdala ng baril ay yung mga may gun ban exemption at yung mga pinahihintulutan ng batas na magbitbit ng baril. Good faith is not a defense. So, kung hindi pa lumalabas ang application nyo for exemption, ba't kinakailangan magdala ka na kagad ng baril? Ang titingnan lagi dyan, kapag ka ipoprosecute ka, at the time of your arrest, may exemption ka na ba? Ang mga lalabag, maaring masampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Maaari silang maharap sa hanggang 6 na taong pagkakakulong at pwedeng hindi na mabigyan ng lisensya sa baril kailanman. Ang mga taga-gobyernong mahuhuli, maaari ring maharap sa kasong administratibo. Ipinakita rin ng COMELEC sa publiko ang Final Trusted Build para sa automated counting machine at consolidated canvassing system. Ang trusted build ay yung pag-convert ng source code na ginawa ng mga programmer sa machine-readable code. Ito ay para matiyak daw na ligtas at hindi madadaya ang sistema. Matapos nito ay nilagay na ang USB sa envelope tsaka sinelyuhan at pinirmahan. Plano ng COMELEC na ilagay ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi mapapasa kamay ni numan. Officially na turn over na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang COMELEC na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayong darating na Sabado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.